May mga nagtatanong nga pala sa akin, ano daw bang kaganapan namin kapag binabagyo kami? O edi, ayun, masaya kami. Charis, biro lang po. Kasi nga daw ay malapit kami sa dagat, hindi daw ba delikado? Medyo. So yun na nga, ito nga po pala yung kaganapan nung nakaraang bagyo. Yung bagyong uwan. O diba kabagyuhan na, inuna pa ipagsiselfon. Ganda rin pala kapag vlogger. Lahat na lang ay abidyuhan. Hindi ko na nga pala sana ito i-upload pa, pero lagi nga may nagtatanong sa akin, parang hindi naman bumagyo dyan sa inyo at ang fresh mo pa rin. Lakoy, parang hindi naman yun na sinabi. Hindi, nung kaunahan ko kasing upload after nga nung bagyo, may mga nababasa akong comment para daw hindi kami naapektuhan ng bagyo. Sa pagkakaalam ko po, signal number 3 dito sa amin nung nakaraang bagyo. Ayan, kung makikita nyo, malakas yung hangin, pero hindi naman masyadong apektado yung bahay namin. Kasi may shield kami. Ay wow, paano yun? Yung likod nga pala ng bahay namin ay maraming puno ng bakawan. Kaya naman kahit papaano nga ay nababawasan yung lakas ng hangin. Kaya ayan, puro dahon dito. Dahon niya ng bakawan. Malaking tulong talaga sa amin ang mga puno ng bakawan, lalo na nga kapag ganitong masama ang panahon. Simulat sa pool nga pala hindi kami lumilikas kapag masama ang panahon. Alam nyo, kampante lang ako lagi kahit may bagyo. Ewan ko ba? Na para bang ako may superpowers na hindi atablan ng bagyo. Tinatanong nga pala ng iba, hindi daw ba bumabaha dito lalo na nga kapag ganitong masama ang panahon. Hindi po, kasi wala namang aistakan ang tubig. Kasi malapit lang ito sa dagat. Tumataas lang ang tubig kapag high tide, hindi dahil sa baha. Yun nga lang, kapag masama ang panahon, yung high tide ay nadadagdagan ng taas dahil nga gawa ng alon. Tapos dito naman sa ilog, hindi naman ganun kalaki ang alon kasi nga nahaharang ng bakawan. Ang nakakatakot dito kapag nagkaroon ng tsunami, mauubos yung laman dagat. Ano na lamang ang ibablog ko? Lakaoy. Kasagsagan na nga pala ng bagyo, inuna pa ni Negro na kunin yung mga ingredients doon sa aking kubo na ginagamit ko sa pagbablog. Hindi na lang hayaan, Diyos me. At saka kung kailang kasagsagan na ng bagyo, saka pa nagtatali ng bubong, ang asar. Saka lang din ako sinipag magwalis kung kailang kabagyuhan. Nung kinagabihan nga pala, buti at humina na yung bagyo. Buti na lang talaga at hindi sumabay sa laki ng tubig. May high tide kasi ngayong gabi. Pero nadagdagan pa rin talaga yung taas ng tubig kasi dati hindi ito nalulubog yung pwesto kong ito. Pero ngayon ay abot na. Pero laking pasalamat talaga namin kasi ito lang yung problema namin, yung tubig. Samantalang sa iba ay nawawalan sila ng bahay, ng kamag-anak, yun, nakakalungkot lang. Pero kami ay nasisiraan din ng bahay tulad ng ngalan ng bagyong Glenda na talagang wasak yung bahay namin. Pero at least safe naman kami. Hindi nga tulad sa ibang lugar na nakakatakot yung baha sa kanila at wala ka talaga matatakasan doon kasi mga lubog ang bahay. Hindi tulad ni Panda, relax lang siya, oh. Sana all. Nung humina na nga pala yung hangin, pumunta kami sa kabilang bahay. Sa bahay baga na tinutuluyan nila Papa, sa binabantayan nilang palaisdaan. Itataas namin yung rep at tumataas pa ang tubig. Ang oras nga pala niyan ay mag-aalas 2 na ng madaling araw. Nasira nga pala yung bahay nila dito at itong palaisdaan ay nagmistulang karagatan na. Lubog lahat. At dahil nga kalma na, pinuntahan na rin namin yung palaisdaan ko. At binagyo na nga, seafoods pa rin ang nasa isip. May nakita ako ditong hipon, yung may sipit. Sabi nila yung ganito daw ay binibili at mahal daw ang kilo ng ganito. Ito daw ay makukuha sa mga ugatan ng bakawan. Inaakit ako ng pinsan ko na manguha ng ganyan. Try natin yan soon. So yun na nga, wala namang naging problema sa palaisdaan ko. Umapaw lang ng kaunti. Lumubog lang yung pilapil sa gitna pero hindi naman napuno ng tubig yung palaisdaan. Laking pasasalamat ako dahil hindi natapon yung pinaghirapan ko. So ayan, kinabukasan, ito na nga pala yung itsura ng aming semento. Nagkanda basag gawa ng alon. Pero okay lang yan, hindi naman sirang-sira yung bahay namin. At saka safe naman kami. Nag-iwan lang ng kakalatan at konting sira.